Sinong dakila? Sino ang tunay na baliw? Sinong mapalad? Sinong tumatawag ng habag? Yon bang isinilang? May pinaglalinilayan akong isang awitin na para baga sa akin, unang-una ang tinitingnan ko dito, yung nag-compose na siguro itong awiting ito nandyan sa 80s pa ito, at ang gumuguhit dito ay si Colodisma. At napakaganda itong awiting ito dahil para baga sa kanya, tinitingnan niya ang hugis ng bawat isa. Tinitingnan niya kung anong pagkakaiba ng bawat isa. At tinitingnan din niya kung ano ang perspektibo na tinuturo sa mundo natin tungkol sa salitang mapalad. At lalong-lalo na tinitingnan ko rin po kung anong tinuturo dito sa awiting ito sa ating lahat. Ano ba ang tinuturo sa ating mundo tungkol sa mapalad? At ano ang tinuturo ng Diyos tungkol sa salitang mapalad? At ano ang ginagawa natin? Anong paningin natin sa ating mga kapatid o sa ating sarili pagdating sa salitang mapalad o sa wikang English ay blessed? Mga kapatid, nais ko lamang bibigyan ng justice itong awiting ito. Awitin ko lamang ang kabahagi nito na sinasabi ng awitin, ng pamagat pala ng awiting ito, ang natutuwang baliw. Ang natutuwang baliw, yaman ay pinagyabang, dahil aring niya raw ang araw pati ang buwan. May isang sayaman ay salapi ang hinihikan, ngunit ang gintong baul, panay kasalanan ang laman. Sa kuro dito sinasabi, Sinong dakila? Sino ang tunay na baliw? Sinong mapalad? Sinong tumatawag ng habag? nandoon yung dalawang mukha na binibigyan ng pagpapahalaga sa awiting ito. At ulitin natin, ang sinasabi ng kuro, sino ang totoong mapalad? Sino ang tunay na dakila? Binibigyan ng pansin ng awiting ito yung isang baliw na sinasabi dito na inaangkin niya ang araw. Sa akin yan. Sa akin yung buwan at araw. Siguro, lahat naman tayo ay pwedeng angkinin natin. Wala namang makukulong kung angkinin natin na sa akin yung araw na yan. Sa akin yung buwan na yan. Dahil ito naman talaga ay biyaya ng Diyos para sa atin. Siguro masasabi natin, baliw talaga siya dahil inaangkin niya. Ngunit sa totoo lang, may karapatan naman tayo na angkinin yan. May karapatan naman tayong sabihin, sa atin yan o sa akin yan. At binibigyan din po ng mukha yung isang mayaman na yun nga sinasabi na nakahiga sa salapi. Ngunit ang gintong baol, panay kasalanan ang laman. Ang tanong dito, sinong dakila? Sinong totoong mapalad?
Mga kapatid, nakikita ko po dito sa awiting ito na tinuturuan tayo na tingnan natin kung anong paningin natin sa totoong mapalad. At kung mali man ang ating pagtingin sa totoong mapalad, kailangan nating i-redefine natin yung definition ng totoong mapalad. Bigyan natin ng pagbabago ang pagtingin natin sa totoong mapalad. Dahil sa mundo natin ngayon, tinuturuan tayo. By the way, ang blessed o mapalad sa wikang Latin ay walang iba kundi happiness. Paging masaya. Ano ang purpose natin sa buhay na ito? Siguro magsasabi tayo na lahat dito ngayon ang hinihiling natin. So we're looking for the true happiness. Ngunit, again, ang mundo natin ay nag-offer din po ng iba-ibang happiness o kasayahan. Kasayahan sa mga material na bagay. Hindi naman talaga mali na magkakaroon tayo ng mga material na bagay. Lahat naman tayo din po ay humihiling dyan. Ngunit ang tingin natin dito or ang concern natin dito, ito talaga ang makapagbigay sa atin ng totoong saya. May mga magulang nga na mapapakinggan, mga tao na mapapakinggan tayo, okay lang, walang-wala kami sa buhay, ngunit masaya naman na yung pamilya namin. Walang-wala sa buhay, ngunit masaya naman ang pamilya. So, ibig sabihin, sa ganung pagtingin, ganung pangungusap, ay mas mahalaga ang relasyon kay sa mga material na bagay. May iba naman na humahangad sa totoong kaligayahan sa pamagitan ng bisyo. Magbibisyo ako. Masasabi natin, dito ako makasumpong ng totoong kaligayahan. Ngunit, again, after a moment, na yung ating emotion ay nag-subside down na, nawala na yung saya, binabalot na ng lungkot, dahil pagod ka na, wala ka ng tulog, hindi ka na makapaggawa o pupunta doon sa mga gawain mo dahil yun nga, inuuna yung bisyo. Yes, masaya ka doon, ngunit again, sa kabila naman nito ay kalungkutan. Mga kapatid, napakagandang titingnan natin ang sinasabi ng Ibanghilyo natin. Nais ko lamang bibigyan ng pansin yung sinasabi dito na mapapalad ang may malinis na puso. 8 po yung sinasabi na mapalad dito sa ating Ibanghilyo ngayon. Ngunit, bigyan ko ng tuldok itong sinasabing mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Puso. Pagsabihin nating puso sa wikang Espanyol ay corazon. Pagsabihin nating corazon, ang root word doon ay core, yung center ng ating buhay. Sentro sa ating mga sarili natin. At yan ay puso. That's why kung ang ating may isang pari na masign sa isang parokya na siya ay magiging isang kura paruko, nandoon yung salitang kura paruko. Kura means heart, the core of your presence. Na ibig sabihin, pag ikaw ay na-assign sa isang parokya, gamitin mo yung puso mo na maging sentro sa iyong paglilingkod. Gamitin mo yung puso mo sa paglilingkod doon sa mga pinaglilingkuran mo. Kura. Ang katanungan na naman dito, pag sabihin nating kura, ano ba ang totoong hinihiling ng ating mga puso natin? Pag tayo'y nag-iisa, pag tayo'y nandyan dumadaan sa mga pagsubok sa buhay o hirap ng buhay, ano ang bulong ng ating mga puso natin? Hinahanap-hanap ba natin ang mga material na bagay? Hindi kaya ang bulong ng mga puso natin walang iba kundi yung mga mahal natin sa buhay. Masayuman ang mundong ito, masayuman ang yaman, lahat ng yaman. Hindi ka masatisfied sa mga material na bagay na ito.
Ngunit kung masunsumpungan mo, ang bulong ng puso mo, nandyan yung mga mahal sa buhay mo. Kahit wala yung mga material na bagay, nandoon yung satisfaction, nandoon yung totoong kasayahan, dahil ang bulong ng puso natin. Mga kapatid, gamitin natin yung salitang puso nito, ang malinis na puso dito, doon sa unang pagbasa natin. Sinasabi ni Sophonias na bigyan natin ng diin. Sinasabi dito, hanapin ninyo ang Panginoon, kayong mapagkumbaba. Mapagkumbaba. Tayong mga tao, likas natin ang hinahanap-hanap natin ang Diyos. Likas natin na talagang tayo kumakapit sa Diyos. Unang-una nating bibigyan din po ng pagpapahalaga para pala masumpungan natin ang totoong mapalad. Unang-una nandyan yung puso natin. At pangalawa, para masumpungan natin ang totoong mapalad, ay nandoon yung ugali natin. Ugali na marunong magpakumbaba. Ano ba ang opposite dito sa mapagkumbaba? Sa humility. Ang opposite dito ay pride. Pag nandyan ka sa pride, nandyan, tingin mo sa sarili, nandyan ka sa taas. Pag nandyan ka sa pride, hindi mo kinikilala yung nandyan sa baba. Hindi mo pinapakinggan ang nandyan sa baba dahil umiiral yung pride. Sa mga diskusyon, sa mga pag-uusap, kailangan ikaw ang masusunod dahil nandyan yung pride. Pag kinukontradict yung pride mo, ang iba naapakan yung dignidad ng kapwa natin dahil nandyan yung pride. Ngunit mga kapatid, sinasabi dito ng ating ibang-ibanghelyo na ang totoong mapalad, unang-una maging sentro ang puso natin sa paghanap ng Diyos. At sa paghanap ng Diyos, nandyan yung pakumbabaan. Sa pakumbabaan, nandyan makikita natin sino ba ang Diyos sa buhay natin? Ano ba ang tinuturo ng Diyos sa ating buhay? Di ba ang tinuturo ng Diyos ng ating Jesucristo? Di ba ito yung sinasabi dito ng ating unang bahagi ng mapalad? Mapalad kayo, mga aba, na walang nang inaasahan kundi ang Diyos lamang. Nandoon yung totally na magkapit sa Diyos. Seek ye first the kingdom of God. Inuuna ang Diyos, hindi yung ibang mga bagay. Dahil kung unahin natin yung ibang bagay, sino pa ang Diyos sa buhay natin? Yun nga, maalala ko yung isang kwento ng nung kami ay first year pa lamang sa filosofiya. Nung first year kami sa filosofiya, yung aming professor na unang room namin, at pinaupo kami, at may hawak siyang 4 na bagay doon sa kanyang table. At yung nakaupo na kami, sabi niya, class, ito po ang una nating experiment at panghuling experiment natin. Nagtataka kami dahil kahit personal sa akin, sa science lang naman may experiment. Sa biology lang naman may experiment. Bakit naman dito sa philosophy of man may experiment din? Ngunit pinapakinggan namin siya. Sabi niya, class, nakikita niyo ba ito? Sabi namin, sir, yan po ay jar, tadyaw. At pinapakita na walang laman yung tadyaw. At may 3 bagay, 3 box sa harapan niya. At sabi niya, class, titingnan niyo ito. Bubuksan ko po itong unang box dito. At binubuksan niya ngayon. Pagbukas niya, nakikita namin mga golf balls. At pagkatapos, binubuhos niya doon sa jar, sa tadyaw, yung golf balls na yon. At sabi niya, class, tingnan nyo, yung tadyaw, yung jar, ay punong-puno ng mga golf balls. At sabi namin, yes sir, nakikita namin, in our naked eyes, talagang nakita namin na punong-puno ng golf balls ang jar. At kinuha na naman yun niya, yung pangalawang box, at binubuksan niya ngayon. At yung
laman ng box na yon ay mga maliliit na mga pebbles. At in between doon sa mga golf balls, pwede pang lulusot yung mga maliliit na mga pebbles. At ang ginagawa niya ngayon, binubuhos niya yung pebbles na yon doon sa loob ng jar, at talagang ginagalaw niya yung jar, at unti-unting pumapasok yung mga pebbles. At sabi niya sa amin, class, nakikita niyo na punong-puno ang jar na ito ng golf balls at pebbles. At sabi naman, yes sir, kitang-kita namin. Kinuha na naman yung pangatlong box at binubuksan, at pinapakita sa amin ay mga buhangin. At in between doon sa mga golf balls, sa mga pebbles, may mapupuntahan pa yung mga buhangin, at nilagay niya doon sa jar, at ginagalaw niya yung jar, at punong-puno na naman ng buhangin. Sabi niya sa amin, class, ano pong ibig sabihin itong experiment na ito sa inyo? Sa atin, ano kayong ibig sabihin doon? Hindi kami makasagot. Dahil yun nga, unang klase namin sa philosophy, siya lang din po ang sumagot. Sabi niya, class, ano kaya pag unahin nyo natin mga buhangin paglagay dyan? May malusutan pa kaya? May malalagyan pa kaya yung mga golf balls? Wala na. At kung unahin natin paglagay yung mga pebbles, may malusutan kaya yung mga golf balls? Wala. Ang ibig sabihin dito, class, in our life, yes, we need material things, but siguraduhin natin na alam natin kung sinong hinanap-hanap ng mga puso natin. Sinong sentro sa puso natin? Sinong makapagbigay ng totoong kaligayahan na masasabi nating mapalad kayo? At siguro ito din pong napakalaking lesson sa atin na sinasabi ng unang pagbasa ni Sophonias, na seek ye first the kingdom of God. Nandun yung kababaang loob natin. Yun bagang sa kenosis, the emptying. Pag ang laman ng mga sarili natin ay makamundong bagay, saan pa ilagay natin ang Diyos? Ang mapalad, yung mga tao, nandiyan yung kababaang loob. Naghangad ng totoong kapayapaan. Sinusulong nila ang totoong kapayapaan. Kahit walang-wala na sila sa buhay, ngunit nandoon yung kasayahan nila na matupad ang hinangad na kapayapaan. Hindi kaya ito din po ang hinangad ng ating mga kapatid sa sitwasyon natin sa mundo natin, sa sitwasyon natin sa ating bansa. Nandiyan itong korupsyon. Ito bang korupsyon ang makapagbigay sa atin ng totoong kasayahan? Yes, mapasa inyo yon, mapasa atin ito. Ngunit ang totoong kaligayahan, lumilipas lang itong mga bagay na ito. Ang totoong kaligayahan, yung marunong tayong magpakumbaba at nilalagay natin ang Diyos sentro sa ating buhay. Hindi kaya sa isang awitin natin nung sinasabi ang tunay na baliw, ang tunay na baliw kung tayo'y ang perspektibo natin ay makamundo. Ang tunay na baliw, ang perspektibo na naging alipin tayo sa mundong ito, hindi kaya ang totoong mapalad, ang totoong kasayahan, ang totoong kaligayahan ay ini-embrace natin ang Diyos na sentro sa ating buhay, at ang lahat ng bagay ay may kalalagyan. Pagpalain nawa tayo ng Diyos. Amen. Sino